Ba ito, hindi ko nga masagot yan kasi hindi ko rin alam ang sagot dahil hindi maganda ito nangyari sa Marcos 2.0, ano? Hindi talaga maipagmamalaki at hindi na ituwid yung mga mali. Tinuloy pa, linabis pa, kaya ewan ko ba, apakasama talaga ng mga pangyayari. Mula na natin ang usapan. May ilang political analyst at legal expert na nagsabing nakakadismaya ang SONA ngayong taon. Sa inyong pananaw, aling mga bahagi ng talumpati ang hindi sumasailalim sumasalamin sa tunay na sitwasyon ng ating bansa? Ay, nako. Kawawa naman yung kapatid ko. Parang may alternate universe yata sa palasyo. Kung ano-ano yata rin report doon na kunyari may accomplishment, wala namang accomplishment. Marami kasi. Ang dami talagang pinagsasabi na nahilo ko. Siyempre, unang-una, lahat ng tao nagtatanong sa akin, bakit naging space cadet? Mag-astronaut na tayo. Nagkakamot nga ako ng ulo, ano ba yun? Na magkaka-launching pad daw sa Cagayan, kauna-unahang spaceport. Katabi pa namin sa Ilocos Norte. Sabi ko sa loob-loob ko, wala na ngang port doon sa Port Irene. Wala na ngang airport sa Lalo. Hindi mabuksan-buksan. Magkakaroon pa ng spaceport. Tapos yung Cagayan na yan, halos kinain na ng buong dagat at ng ilog. Sa dami ng dumaan na bagyo, lalagyan pa ng spaceport. Ano ba yan? Ano ba yung mga paglalaroan ng mga rocket ship? Meron ng Philippine Space Agency, meron pang sinasabi si General Browner na spaceport para sa military naman. Nakukunin na naman sa modernization. Yung modernization na yan, 14 years na, hindi na modern. Pero kayo po, dahil sa, alam nyo, isa kayo sa mga nag-ano din ng budget, ang legislative branch, meron ba tayong pang pondo dito sa rocket na to? Nagtataka nga ako ba, kung saan yan kukunin na naman ba yan sa modernization? Kawawa naman sundalo natin, wala nang baril. Nababara yung mga second-hand na bulok galing South Korea. Hindi ko nga maintindihan kung saan manggagaling yan, nakakapagtaka. Ang dami-daming sinasabi na paggagastusan. Yung malaki din na dun sa budget na mahabang debate namin, yung 84 billion nung DepEd, yung school building fund. Hindi naman nagre-report ng maayos. May malabong mga report na yung 40,000 daw na pinangako, nasa 23,000 na daw yung tapos. Pero pag tinanong mo sa DepEd, wala pang 1,000 ang natatapos sa taong ito. Kaya ano ba nangyayari? Hindi ko maintindihan. Ang labo nung tungkol sa education na number 1 sa budget sana. Talagang nakita ninyo, very motherhood yung statements, di ba? Pie in the sky, very motherhood lahat. Ang pinaka-importante, itaas ang sahod ng guro. Yan ang pinaka-importante at the end of the day, di ba? Hindi naman school building, hindi naman computer. Tapos yung marami rin nagtatanong, magkakaroon ng computer center sa mga gubat? Saan yung internet dun? Walang kuryente dun. Kaya nga, mobile daw, mobile. Ay, naku, tignan natin kung paano ba yan talaga. Samantalang yung mga teachers natin, ganun pa rin yung sahod, pati yung chalk allowance, hindi nabibigay ng buo. Nandun pa rin, nakapako pa rin sila dun sa, Salary Standardization 5 na hindi pa kompleto. So, paano mag-i-improve kung mismo yung teacher hindi naasikaso? Pero may nasabi siya tungkol sa teacher, Senator Amy, na walang teacher na magre-retire na teacher 1. Well, sana, hopefully, pero alam naman natin na marami pa ring teachers na hindi na po promote at yung promotion na politika na rin Naku, pambira talaga, di ba? Nabibili pa, may nabaril pa sa Palawan. Kaya ang hirap talaga, marami talagang dapat gawin sa edukasyon. Hindi naman bobo yung Pilipino, pero pag tinignan mo yung mga PSA scores, yung mga PISA, di ba? Ang baba ng score ng mga anak natin. So, paano nyo po marirate itong naging SONA ng presidente na inyong kapatid? Ikaw naman, di nga ako pumunta So, Absent na nga ako Speaking of hindi kayo pumunta, maraming mga opisyal na hindi pumunta. Oo. Anong dahilan nyo ba't hindi po kayo pumunta? Hindi naman kami nag-usap sa minority. Sa totoo lang, hindi nga kami nagkita-kita. Kanya-kanya na lang. Nung dumating kami sa Senado, punta ka mamaya? Hindi, lahat hindi. Ako, masama ang loob ko. Sa totoo lang, last year, wala akong gana. This year, mas lalo akong walang gana. Kasi kinakasuhan naman ng mga minority, inuubos naman kami. Pagkatapos, 2 kinulong, 1 fugitive. Tama ba to? Hindi naman yata karapat-dapat.
Pero may palibasa picture, ha? nagsasalita ng kritisismo, oposisyon daw, ay nako. May picture daw kumakalat. Ang gaganda ng mga damit ninyo, kaya akala namin a-attend kayo doon sa zona eh. Hindi, ang damit ko nga yung mga punit-punit, puro mga retaso yon. Sabi ko sa pinsan ko, kasi pinsan ko gumawa, pinatahi ko lang eh. Sabi ko, oh eto, sang katutak na retasong itim. Ibuo mo yan, gawin mong palda, at saka yung bulok na na barong. Tapos sabi niya, walang gana naman itong pinapagawa mo sa akin. Sabi ko, ganyan ang itsura ng ekonomiya natin, yan ang bansa natin, gutay-gutay, punit-punit, pira-piraso, tagpi-tagpi. Gawin mo na, yan na yan, wala na yan. At wala akong gana gumawa ng glamorosa. Wala sa mood eh. So regarding sa SONA po pa rin, yung racket, may tinanong kasi, di sinagot ng diretso, sabi common sense lang. Pero kung kayo po tatanungin, may benefits ba tayo makukuha or gain diyan sa racket o dapat mas unahin yung ibang bagay? Siguro naman, dapat unahin muna yung bigas, yung mahiwagang 20 peso bigas, na ewan kung bakit naman yung pinangako, naloka naman ako nung pinangako yun. Good pa ako nun eh. Medyo naniniwala pa akong may pag-asa noon. Abay, nagulat ako, paano magiging 20 pesos yan? Akala ko tutulungan natin na magsasaka. Paano magiging 20 pesos eh, yung abono kataas-taas, yung crudo kataas-taas, yung... Ayun, yun. Pinagmalaki sa SONA na yung excise tax na minadali nila sa Senate at saka sa Congress, minadali nila ang todo. Wala nang debate eh. Sabi nila, kailangan. O, nung linabas yung announcement, ang tinanggalan lang naman ng excise tax, yung kerosene at saka LPG, yung inaasam-asam na crudo at saka yung gasolina, wala naman. Para pa kami nagpakamatay doon sa excise tax na yun. Sana, kahit bawasan yung excise tax, kahit mga lahati man lang, at pati na rin yung VAT, dapat tanggalin na rin para sa mga minimum consumers. Ang taas na naman eh. Di ba? Sabi nila, bumaba, taas. Di ko na nga sinusundan eh. Pero gano'n po kayo ha? Nanood doon po kayo. Paano kayo nanood? Or saan kayo nag-monitor nung zona ng inyong ading? Natetense kasi ako pag nagsasalita ang kapatid ko, na-stress ako. Yung ibang minority, nagtipon-tipon doon sa lugar ni Alan, Peter Cayetano. Ako sumunod na lang after. Kasi nagdadasal ako sa umpisa lagi, nananervous ako. Tatakot ako kung anong sasabihin eh. Kasi yun nga, kung ano-ano yung mga racket, computer sa gubat, nakakakamot ng ulo eh. Samantalang sangkahig santuka ang karamihan ng pamilya ngayon. Pero sinabi nyo kanina na naaawa kayo sa kapatid nyo dahil kung ano-ano na yung pinagsasabi niya. Sa tingin nyo may gumagawa nung mga sinasabi niya sa SONA? Oo, matinik naman yun eh. Marunong Sino naman kaya? yun. Ewan, maraming wibulong doon eh, di ba? Pero siya ang gumawa at naniniwala kayo siya ang gumawa ng kanyang speech. Oo naman. Pero sana mas fact-based at saka yung state of the nation. Alam naman ng tao kung anong kalagayan ng buhay nila, no? Sana medyo dikit sa nangyayari sa araw-araw sa bawat pamilya. Isa pang malaking pasabog dun Na- sa zona na yon ay yung Pasabog, kakasuhan daw ang inyong pinsan. Hindi daw siya presidente ng inyong pamilya. Yan. Oo nga, Ano oo ang nga. sa palagay po ninyo doon? Ewan ko, asa na yung pasabog? Tagal naman natin naghihintay, tapos na yung New Year, tapos na yung Pasko, di ba? Pasko dapat. Ano ba yun? Kung pasabog ba yun? Ewan ko. Pero Kayo, tingin nyo- anong bet ninyo? Sabi, gumagawa ng charges. Nagtataka nga ako, ang bilis-bilis kapag yung senador na oposisyon ng Turing. Bakit ito? Ang tagal-tagal. Kasang katutak na yung ebidensya. Kaya dami-dami na ng mga testigo. Ano pang inaantay? Parang yung sinabi niyo rin yan dati, madam, naaalala ko na sinabihan niyo si BBM na pangalanan mo na kung sino yung mga yan. Noon pa yon yung goods Na pa nga kayo eh. Asa na yung Hanggang ngayon, wala pa rin. pasabog? Pero sa tingin nyo, Sen, Liquitis, ni Posporo. matutuloy kaya yan? Makukulong kaya si dating speaker? Oo, parang hindi ako maniwala eh. Kasi yun nga, yung sabi na wala, kakasuhan daw. Ang binabanggit naman ng mga kaso, puro bailable. Tapos may bulong pa na may order daw sa DOJ na tagal-tagalan ng konti ang preliminary investigation hanggang 2028 kaya yun. Nako po, ano ba yan? Pero, Senator, ang daming kinabahan na dating speaker kasi walang pinangalanan.
Ayun na Ang nga. sabi lang ng presidente natin, dating speaker. Oo. Pero hindi niya in-specify kung sinong speaker. And daming dating speaker. Buhay pa man yung karamihan. Si Sunny Belmonte. Ayun. Nandiyan Oh, pa sila, nandun sila. nandiyan pa sila Alan Lord Velasco, si Alvarez, si Cayetano na ngayon ay Pero ano wala rin. naman nagduda kung sino. So, Diba? talagang ang tinutumbok nito ay yung inyong pinsan. Parang ganun na nga. Tapos yung mga congressman, nagpalakpakan. Nagpumalakpak ba sila doon sa part na yun? Tayuan, di ba? Palakpakan. Ay, paano na yung salamat kay Speaker na Ewan nagsasalita? ko. Paano na Ewan yun? ko, mga resolution of the EC, di ba? Naku po, Ewan. Ganyan talaga, utos ng pangangailangan. Mhm. Na muna. May 67 rin na pinangalanan sa mga kongresista. So, andun din yung mga pangalan nila, 67, kadami-dami. Wala rin kaso sa awa ng Diyos. At ang nadali, itong mga senador na malayo naman sa kusina, kung tutuusin, kasi sila naman ang gumagawa sa Mahiwagang Bycam. Eto pa nakakapagtaka sa SONA. Ang SONA, dapat bibigay sa iyo, yung 5 libro yun naabangan namin 5. May yung budget, tapos yung expenditures, tapos yung budget message, tapos yung listahan ng mga yung mga plantilla. 5 yun 5 na books. At least yung malalaki, yung dalawang malaki. Wala nga Sabi ko nga, ano ba nangyayari? Anong klaseng SONA yan? Yung pinakamahalaga, yung budget, wala doon. Nagtataka ngayon ako, bakit ganun ka-delayed? Sabi, baka sa kahulihan ng Agosto. 3rd week daw ng Agosto, maibibigay kasi hindi pa daw na-approve ng Malacanang. Ba't tayo nag-SONA para kayong SONA? Bago mag-SONA, dapat binibigay niya. Andun na dapat kasi aaralin na kagad yun First item yun most important bill yan That's the most important law. Ano ba, pag-uusapan hindi na ibigay. Ang duda ko, walang koleksyon. Kasi talagang bulok nga yung negosyo. Ayan, napakatumal ng negosyo. Puros biyahe na lang yung mga Taipan. Alis ng alis, mas mura daw kesa sa malugin ng tuluyan. Ayan, kaya nga wala yung budget Sabi ko nga, ano ba ito? Ba't tayo nagsonang walang bit-bit? Ito pa, Senator Amy, ito, isa to sa pinakamatinding nabanggit ng inyong ading. Hindi raw siya ang pangulo ng inyong pamilya, hindi siya ang pangulo ng mga kaibigan, kundi pangulo siya ng taong bayan. Oo naman. Sino ba talagang pangulo ng inyong pamilya? At anong masasabi niyo doon? Kung nga maintindihan bakit pa sinasabi yun? Siyempre, totoo yun. Ako, halimbawa, bilang senador, nanumpa naman ako sa ating saligang batas. Hindi naman ako binoto ng pamilya ko. Siyempre, nanunungkulan ka dahil binoto ka ng tao. So, klaro naman yun. Kaya kung bakit pa kailangan sabihin yun, ewan ko, bakit ganon? At saka, kung kakasuhan yung isang tao, ituloy mo na, wala nang pananakot, wala nang paandar, alam mo yun. Di ba parang siya? Parang rehash lang nung statement ni President Erap noon yun. Oo. Nung walang kamag-amag-anak, Oo, kapatid, walang pinsan, ganyan, hindi ba? Parang ganun nga Ang hirap Kasi ang inaasahan, di ba, kasi 6-year term yan. First term, syempre, sasabihin mo, maraming salamat sa nahalala ko. Tapos yung second year ng SONA, ilalatag mo, eto yung mga priority, ito yung nagawa natin, eto yung mga quick wins natin, nagawa naman natin. Ikatlo, ganun din, kasi mag-election, ganyan, magsasalita ka mga ganyan. Tapos yung fourth, pag yung fifth SONA mo na, kinakailangan, i-report mo na lahat ng accomplishment na nakaraan kasi naka5 taon nga Dapat mahaba na yung listahan Tapos sasabihin mo na, eto yung legacy ko kasi next year, di ba? Next year, last na So dapat, eto na yung mga habilin, di ba? Saka legacy. Hindi ganun kasi nga yung accomplishment, di ko nga maintindihan. Binibida yung mga tulay na naayos, pinagkabit daw yung sirang tulay, yung mga sirang kalsada na buo. Talagang magtrabaho ng public works yan. Anong nakakasindak doon? Ano dapat i-report doon? Maintenance and repair lang yun. Hindi, meron daw po kasi yung last SONA, doon na yung mga nakasuhan na.
Si Romualdez. Ganon? Oh, hindi pa nakukulong. Ay, Susunod pa uli. Nakasuhan na naman. Nakasuhan na. Reserve pala, Wala. reserve. Nakakaloka nga. O kaya nasimentohan na. Nasa mentahan Oo, na. hindi pa Talaga, natutuyo, promise hindi pa ha. nagagamit. Lilibing na yun ha. Nako ha. Para may content pa sa 6 zona. Ewan ko, hindi ko nga, kaya nga, hindi ko nga maintindihan. Nagdududa nga ako, may kota kaya sa senador? Parang ganun eh. Anyway, talagang medyo disappointing. Ayoko nagsasalita ng ganito kasi sa totoo lang, inasam-asam namin ng halos 4 na dekada. Ang hirap talaga ng pinagdaanan namin mula noong 1986 at marami na rin kaming natutunan na kasanayan. At least may experience na kami, hindi na dapat nauulit yung mali, ano? Kaso, sinayang yung second chance, ika nga, nakakasama talaga ng loob. Mabigat talaga yung paghihinayang. Pero Sen- you think, ma'am, kung kayo po ay... kasi noon, nung election, natatanda ko, magiging super ate kayo, kanyo. Ngayon, sabi Talagang ko nga, aalalayan niyo siya eh. Yun yung gusto niyo mangyari. Kung kayo ay hindi kayo kumbaga parang for the lack of better term na echepuera, sa tingin po ninyo, magaguide nyo ng maigi yung inyong kapatid. Hindi sana tayo. well, hindi ko naman sinasabi na alam ko lahat. Pero at least, yung mga priority ng tao, ng ordinaryong tao, na siya rin ang tinuro ng aking ama, dapat unahin yun. Unang-una, yung peace and order. Wala namang binanggit tungkol sa peace and order kahit isa. Alam naman natin na ang kalsada ngayon, talagang maraming krimen, maraming droga. Isipin mo, 14 years old, 12 years old, nananaksak, nababaril. Paano ka naman yan? Talagang there's something wrong, hindi ba? Tapos yung droga, ang mura na. At meron na naman tayong drug highways. So, sana at least, pinaka-basic yun. Hindi ka pwede mangalakal, walang negosyo, walang kita, walang trabaho kapag walang peace and order. So, nang nag-i-invest sa Pilipinas, tapos yung trabaho, dapat tutukan yung trabaho talaga eh. Wala talagang kikitain at habang walang sweldo, syempre, tataas din ang krimen, ang pagnanakaw. So, Actually, ma'am, nararamdaman namin yung nararamdaman nyo. Kasi ngayon po, nararamdaman ko nang hirap magtanong sa inyo na binabanatan yung kapatid nyo. Sa totoo lang po, nahihiya kami. Sabi ko nga, paano kaya ninyo natitake yun na meron kayong kakayanan? Alam nyo po, madalas ko sabihin dito na kung meron mang nakakuha ng talino at galing ng inyong ama, definitely hindi po yung kapatid nyo kung hindi kayo. aray ko. Totoo po yun eh. At alam ng lahat ng tao yan. Kaya lang, medyo, yun nga, ang naging presidente siya Yeah. at masakit na Bakit talaga? makita na pumapalpak na maari naman, tama kayo eh, ilang taon yung tiniis, dekada. Yeah. Ngayon, may tatanong ko sa inyo to noon eh, paano kaya may aahon uli ang pangalan ng Marcos? Wala, kaya nga, ano ba ito? Hindi ko nga masagot yan eh, kasi hindi ko rin alam ang sagot. Dahil hindi maganda ito nangyari sa Marcos 2.0, ano? Hindi talaga maipagmamalaki at hindi na ituwid yung mga mali. Tinuloy pa, linabis pa, kaya ewan ko ba, apakasama talaga ng mga pangyayari. Ang nakakatawa lang dun sa SONA, binibilang ko kasi, nagtataka ko, binanggit yung agrarian reform, yung land reform. Hoy, batas ko yan. Tapos, binanggit din yung young creatives, yung tungkol sa creative industry. Oh, batas ko rin yan. Ba't ako inaaway? Puro naman akin. Ba't di na lang kayo magpalit, ma'am? Kaya nga, yung 40 bills ko, yun ang sinona. Nagtataka ako, teka muna, pati yung systems laws, nagmula sa akin yun eh. Kaya sabi ko, uy, patawa naman to no copying no copying. Ba't kayo galit sa amin? Mangungopia lang pala kayo sa bandang uli. Ay, nako, talaga naman tong buhay na to. Pati yung labas ng... Oy, mga labas na nakakatawa nga. It's so funny. I don't understand. Pati yung mga yung mga sahod na wag muna mag-tax, yung income tax itaas pa 350. Ako nga kasali pa yung mga bonus, yung mga Christmas, ganyan, tanggal. Wala nang tax free. Ayun, sabi niya, ita-tax free daw niya. Sana nga. Pero Iwanan mama, na. in fairness, ito, disclaimer lang din para sa inyo. Kami pong Banateros, hindi po kami sumuporta sa inyo. At alam nyo po yan. Pero yung ginagawa ninyo sa Senado ngayon, kahit pa paano nababawi yung, sorry po sa kapalpakan ng kapatid nyo. Yung ginagawa ninyong, lalo na kahit, kasi sa pagtatanong,
alam naman natin yung mga, wag na tayo punta sa details, pero alam naman natin yung mga nandun sa majority senator, talagang parang final na sa utak nila, impeach si BP. Pero kayo, napapalabas nyo talaga yung totoong mga sinasabi ng witness. Yung kanilang Nag-e-effort nga pag-inconsistencies, ako ano? kasi parati akong sinisita, masyado ko daw kaibigan si VP. So definitely daw partial ako at sigurado na ako boboto kontra sa impeachment. Eh sabi ko, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, sumumpa naman ang Constitution, yun ang una. Kahit kaibigan, kahit kaalyado. Pero, eto nga, kaya pag nagtatanong ako, binabasa kong maigi lahat ng kanilang konteksto, no? Para dun tayo didikit sa, dapat tatalima sa ebidensya. Eh, nakakaasar naman sila. Hinihingi pa yung ebidensya sa akin. Buti nga po kayo nagbabasa. Yung mismong prosecution, di marunong magbasa ng kanilang ebidensya. Yung sinabmit nila, hinihingi sa akin. Gusto ko sabihin, hoy, kayo nagbigay ng annex na yan. Kainis. Ano ba yan? Eh kung take 3 ka kasi sa bar, medyo talagang Oh, ayan naman. Sino yan? Take 3? Kung take 3 Ako naman. Kumbaga sa ano, Denied sa niya si Lenny. pelikula. Take 2 lang. Take 1, take 2, take 3. Oh, at least naman, nung take 4, ox na. Okay, okay. Hindi kasi alam mo kung bakit. Oh. Hindi mabasa, singkit. Oh, ang lupit. Yan ba yung ano? Kuya, yan ba yung Iba may yun, ha? project sa Maynila, Maramugay Hall? Nasa Bangketa? Kayo Ay, ay. Ay! Parang kilala ko na yan. oh. Kami naman po yun, kami. Ang tanong Ano mo. naman yung mga kasuhan ba? Si Jay, may tanong. Senator Amy. Pero in fairness yung mga congressman na laging nandun. Yun nga, kaya nga doon nga kami medyo nag-aalala, Madam Amy, kasi hindi ba, sabi nyo nga, yung supposedly, di ba napirmahan na yung kung magkano ang budget natin. Dapat Yes, ito-turn that's over right. na yung Correct. yung plano paano ibabalang kasi yung 2027 budget. Eh papaanong matatapos ito on time kung may impeachment? May impeachment. May meron Oo. pang hearing ng flood control na May sinasabing hearing daw, yung hinaharang flood nyo. control. Pero hinaharang namin. Ba't naman haharangin yun? Yung Blue Ribbon, ang uunahin daw yung kaso laban sa minority leader na si Alan Cayetano. Hindi daw uunahin yung flood control eh. Ano ba yun? Pero ma'am, for the record, hinaharang po ba ng minority ang flood control hearing? Oo naman. Ng minority? Kayo po? I mean, ng minority? Hinaharang namin? Oo. Naku! Hindi, nung nasa labas pa si Senator Marcoleta, haba-haba nga ng listahan namin na gusto patawagin ng mga testigo, yung mga kung ano-anong mga dokumento na gusto namin suriin. Ang dami eh. Kaya nga kami gumawa ng minority report. Gumawa na nga kami ng minority report kasi bitin na bitin yung Blue Ribbon eh. Ayun, so gumawa na kami. Kailan pa ba yun? October? November? Katagal-tagal na. Sa awa ng Diyos, hindi pa tinatawag yung mga Bakit testigong kaya nasabi yan ng senador na napakatino? yun. So, ayan naman. Si baka bendalo na naman. Pero ilang taon na po kayong senador? Ako, this is my first year of my second term. So, Kasi 2019 eh. So 12 PRRD, plus tapos, so parang mga ilang taon na yan? ibig Mga sabihin, 15, 7. ganun. 7. 2019, tapos 2026 ngayon. 7 years. 7 years? So 30 years old nung naging senador kayo? 12. Hindi. Tagal. Kasi 37 eh. Ang tagal ko sa house. Bakit ganun? Humble naman kayo. Pero may mga senador, isang taon pa lang senador, akala mo sila nang may ari ng senado. Anyayabang. Kayo Mga Muelyo? Oo. Dalawa yan, yung majority. Isang ayan napakatagal, napakayabang din. Ito naman talaga, bagito, kayong ganyan, Mga classmate ko yan. Basta, si Soto, tumanda na Sino ron. yun? Sino yun? Tumanda ayan na naman. ron. Soto Grande. Parang walang nagawa. Si Ma'am Ikaw talaga. Ma'am Amy, 7 Huwag years kang pa lang. ganyan. Marami na nagawa. Pero, Siyempre, kasama natin eh. ikaw talaga. Eto, Senator. Sep. Eto, Senator Amy, Ito total talaga. na pag-usapan niyang mayayabang No, ayun na naman. senador. Paano masisiguro ng Senado na ang mga investigasyon at panawagan para sa pananagutan ay mananatiling patas at hindi naaapektuhan ng politika? Ay nako, talaga naman. Yan na nga ang aming problema. Umpisa pa lang, umaalma na ako eh. Kasi yung mga investigasyon nga, parang kung minsan may utos, nagkasundo na kayo, tapos mamayang konti, ay hindi na pwede. Dapat
gano'n ang pinag-usapan natin. Eh, parang may utos galing sa ibang lugar. Parang gano'n. Hindi, nakakapagtaka dahil di ba dapat ang Senate, medyo last bastion na yan, saka dapat may separation ng judiciary, separation ng legislature, separation rin ng executive. Dapat hindi nakikialam sa isa't isa, di ba? Pangit yun kasi nawawala yung balance. Sa tingin niyo, At ma'am, separation sinong of power. sinong nagiging hadlang o ano nagiging hadlang diyan para mapanugot yung mga opisyal? Yung batas ba natin, yung politika o sa tingin niyo meron pang iba? Kung maintindihan talagang, ewan ko, para sa akin, 2028 talaga yung nangingibabaw sa lahat Parang, sinong tatakbo sa 2028? Paano manatili sa pagkatapos ng 2028? Ayan, labas ng labas yung mga survey, palakas ng palakas si VP Sara, yun ang problema. Kaya kung ano-ano nangyayari sa bansa natin, hindi naasikaso yung dapat tutukan at ewan ko ba, nakakalungkot. Senator, si .01 ba at palagay nyo tutuloy? Nako, alam mo naman to. Kakapalan na ng mukha ko. Di ba kayo Alam ko Gora pa ng kapalan ng gora. makeup Gora na ng ikaw talaga. Ayaw talaga. Ang hirap talaga magpresidente. Ay, mahulog ng langit yan Ewan ko ba, ba't pinagpipilitan? Di ba kayo nagsisi? Or before, hindi nyo ba kinonsider na instead si Ading ikaw na lang? Kasi hindi naman ako dapat maging politiko, backup dancer lang ako. Hindi ako dapat talaga magpolitiko. Ayaw na tatay ko, pareho rin siguro si PRRD, ayaw niya yung babaeng anak. Parang ganun. Protective kasi ang ama sa babaeng anak, malupit at brutal kasi ang politika. Siyempre, ayaw mo i-expose yung babaeng anak. So, dapat talaga si Bongbong. So, nasa utak ko si Bongbong. Ang papel ko lagi, campaign manager, media, ganyan. Basta backup. Hindi ako dapat maging kandidato. Napilitan lang ako sa probinsya namin dahil nga wala nang kandidatong iba, may lalaban. Kung Marcos daw ang tatakbo, kaya ayun, tinulong ko na lang si Bongbong. Ako na naman ang tumakbo. Doon lang nag-umpisa. Pero kung naging lalaki kayo, kayo presidente ngayon. Ganon. Ewan ko, maganda ba maging presidente? Parang what a lousy job. Kadami-daming problema ng Pilipinas, sa totoo lang. Nag-aalala lang ako kasi binabandera ngayon yung mga Pax Silica at saka yung, Colomba? Colomba ba yun? Yung, narinig na ba ninyo yung white hydrogen? Nakaka-tense na naman may kontrata na naman. 3 lugar na daw sa Pilipinas, may white hydrogen at nag-umpisa na raw mangkalkal. Yun. At nag-start na yata sa ibang probinsya, tapos sisimulan rin Western Zambales sa Pangasinan na may white hydrogen na panggagalingan rin ng energy. May kontrata na Nagugulat na lang tayo, maraming nangyayari. Di ba inaano yun? Pero Di ma'am, ba, di ba, titignan muna yon kung environmentally. Nakakatunaw daw yun ng semento. Malulusaw daw yung mga building na may steel, na may yero. Ma'am, marami nagtatanong regarding do sa Pax Silica. Isa pa yan. Di ba dapat po, Involved ang Senate, Congress. involved ang legislative branch? Ang totoo, the Constitution gives the President a huge leeway na gumawa ng foreign policy. Pero hindi lang naman foreign policy ang involved dyan sa Pax Silica. Kasi sabi dyan, critical minerals, data, AI, di ba? Andun yun Yung supply chain ng US, natuklasan nila na 98% ng rare earth nanggagaling pala sa China. Patay sila niyan, yung automotive, defense, lahat. Dependent ang IT dyan. Natuklasan nila na yung Pilipinas, ang dami-dami pala nating mga rare earth na sinasabi, yung mga minerals. Kaso, unang-una makakasira yun ng kalikasan, Kasi talagang ibang klase yun Hindi siya parang gold na ima-mine mo, tapos na-excavate ng buo. Hindi yun sinasala. Alam mo yun? Sasala yun hiwa-hiwala yun Ibang klase yung rare earth na parang buha-buhangin gaganyanin mo. So talagang sisirain yung bundok, isa yun. Tapos hindi natin sigurado kung atin ba yun o hindi. Tapos di ba parang issue sa bases? Anong batas doon sa lugar na yun? 4,100 kilometers. Ang laki Parang yung buong 400 plus na New Clark Araneta City. Coliseum doon. yeah, laki-laki. Sabi kasi yung buong New Clark City, halos buong Tarlac, Pero may Nueva Ecija. pakinabang na daw po yun. Magkakaroon ng maraming artista
Bakit naman artista? Mga anak Amerikano tsaka Ay, Pilipino. mga anak na mga GI din. Pananahiya. Ganon, PhilAm. Marami rin basketball. Oo, O, hihita diba? ang negosyo Aminin. ng pagpapagawa ng ilong. Aray ko. Kasi meron dun Kasi eh. meron na Tatakos doon. sa mga ilong. Tatakos ng mga ilong ng Nakaalala mga... nga, tapos yung kuryente, ang daming kuryenteng gagamitin. Tubig, na lagi nang walang tubig. Pagkat umuulan na lang, pag binabagyo, kawawa na yung mga farmers natin. Rice granary natin yung Nueva Ecija, yung Pampanga, Pero alam niyo Bulacan. ma'am, parang dito sa Paxilica na to, parang nagulat lang tayong lahat Oo na nga. biglang meron na. Correct. Sa tingin niyo po ba nagkulang ang Malacanang ng information drive regarding Paxilica kaya hindi Tama. napapaliwanag sa tao? O dapat talaga, unang-una, ikukonsulta mo yung mga tao sa lugar. Payag ba yung mga taga-Tarlac, Nueva Ecija at iba pang lugar? Highly volcanic, wag kalimutan na meron dyan na Mount Pinatubo. Carry ba nila yan? At saka, paano? Puro palayan yan eh, di ba? Yan ang rice granary ng Pilipinas. Nag-i-import na nga tayo ng bigas eh, talagang uubusin pa natin lahat ng bukid. Paano ba yan? So talagang maraming questions. Isa pa na malaking question dyan, kung ano ang gagawin. Kasi yung maraming AI at saka yung iba pang gagawin na automotive, gagamitin sa defense. 'Di ba? Automotive and defense, magkadikit naman yan. Parang ang lalabas, kakampi na naman tayo ng Amerikano. Baka tirahin na naman tayo ng China. Yan ang ayaw na ayaw natin. May Kasi- tuturing nga daw po na EDCA site yan. Ha? May tuturing nga daw po na EDCA site. Napakalaking EDCA site na ba yun? Buong Luzon halos. Kaya nakaka-nervyos. Busy daw po kasi yung ICC ng Malacanang. Oh, Kaya aray hindi ko, na ayan ipapaliwanag. Nako ha? Anong meaning niyan, boss? ICC? Hindi ko naman pinangalanan. Sabi ko lang, impact ng Pwedeng impacta ka eh. Oh, Ganun eh. bato-bato sa langit, no? Oo, pero Pero ba Senator, ganun? Senator, totoo po ba na nagkakaroon na ng development doon sa pagtatayuan ng Paxilica? Paano po kaya yung... Sabi, meron na daw. Meron yung ng mga- development. Kaya nga ako nagtataka, kasi maski yung white hydrogen naman na isa, na sumulpot na naman, yung Coloma na yan, abay, ikatlo na pala na site. Naguhukay na pala sila sa ibang lugar. Bakit wala tayong alam? Nakakagulat. So, I'm really worried. Kailangan talaga kinukonsulta, di ba? May public hearing, kukonsulta yung mga LGU, kausapin yung mga concerned sectors, tapos kung may sapat bang tubig sa Pantabangan, sa Angat, sa Magat, sa lahat ng basta, sa Pero lahat ng ang dam. Senado po ba hindi kinonsulta o ang Wala. legislative? Kung anong alam ninyo sa dyaryo, maliman o tama, yun ang din ang alam namin. Wala Baka kaming yung mga, alam. yung mga majority lang nakakaalam, tapos kayong Ay, minority. secret. Ganun. Hindi kayo nakakaalam. Baka may kontrata na rin doon, no? Ouch. Actually, marami tayong mga subscribers kasi sa mga vlogs namin na mga from Tarlac. Hindi rin daw nila alam yon, pati yung mga barangay nila, hindi daw nila alam yun. Wala, no idea. Walang consultation na naganap. Tapos yung white hydrogen, wala rin alam yung sa Western Zambales. Pero speaking of yung mga senador, nung narinig nyo na po itong Paxilica, tapos nabanggit din ito sa SONA ng Oo. presidente, kayo sa minority and yung mga sa majority, napag-usapan nyo ba to? Oo, or naging napag-usapan. topic? Nagpila ako as usual. Nag-file na naman ako ng resolution to inquire into the Paxilica kasi nga, ang daming tatamaan. Yun. At sang-ayon daw yung defense, sang-ayon daw yung DFA. Tinatanong ka, paano yung DENR, yung DA, payag ba lahat ng tauhan nila? Naku, parang ang labo nito. Yung NIA, lahat ng tubig na hindi umaabot sa palayan, kukunin pa. Paano ba yan? Meron pa mga balita ngayon na hindi ko, nakalimutan ko anong pangalan nung political na yun na parang pwede daw na maibenta daw yung pagtatayuan ng Ako po, Paxilica eto na nga, yun na ngayon tinatanong ko nga, ano yung batas dun sa lugar na yon? Don't tell me, ibubuwag na lahat ng Philippine laws. Kasi syempre, sila may-ari ng kumpanya, sila na nag-take over ng Luzon Corridor. Teka muna, kanino na yan? Kasi yan yung ang nakakatakot. mga EDCA sites, parang wala tayong freedom Di na ba? pumasok doon. Di ba ganun baka din yung pa- Meron po bang kapangyarihan ng Senado na ito'y pigilan?
dapat itanong namin yan. At saka, yun nga, at the very least, mag-inquire muna. Kasi wala pang klaro, ang labo eh. Ang pinag-uusapan lang yung mga data center daw, gagawa ng data center. Alam natin, ang konsumo ng kuryente niya na tubig, grabe. Pero may critical minerals rin, so may minahan din. Pagkatapos may supply chain din. Hindi ko alam eh. Parang ang daming sakop eh. Sobrang daming sakop. So, tingnan natin at kinatatakutan talaga ng Central Luzon. Alam naman natin, kawawang-kawawa na yung mga farmers natin. And hindi pinag-uusapan, hindi maganda sabihin, pero nababalitaan ko from time to time. At malapit ako syempre, I represent a rural constituency. Puros gulay sa amin. Nabubuhay kami sa palay, gulay at saka OFW, di ba? Yan naman ang buhay ng Ilocos. So, ang mga farmers parating tumatawag, nagtatanong. At kung minsan, dati, nung governor ako, nagpapatulong. Pwede ba patulong magbenta ng ani? Ayun, walang problema. Sige, magbenta ng ani. Ngayon, tumatawag na ulit. Sabi ko, anong maitutulong dyan? Magbebenta tayo ng, ano ba ang produkto natin? Ma'am, hindi na. Give up na kami sa agriculture. Hindi kami tinutulungan. Pwede ba, tulungan na lang kami na magbenta ng lupa. Give up na sila eh. Kaya ang lungkot eh. Ang lungkot talaga ng sitwasyon ng agrikultura natin. Hindi pa naman busy ngayon si dating Senator Cynthia Villar. Oo, wala siya. Birthday niya kahapon. Oo. Baka Ang head namin si Kiko Pangilinan. Siya ngayon ang sa agriculture. Yun ang problema kasi talagang hirap na hirap sa agrikultura yung abono nag-times 4 ang presyo from 800, 3,000 pesos na sako. Paano ka naman yan? Tapos yung pahirapan yung tubig and yung crudo na hindi naman binabagsak ang presyo sa excise tax at sa VAT. So hirap talaga. So nasa kwan na tayo, nasa nivel na tayo na halos lahat tayo talagang ini-import. Panay-import na tayo ulit eh. Sibuyas, baboy, import ng import. Pinaligiran tayo ng tubig pero lahat imported, galunggong, lahat may na. information nga si Banat pa tungkol dun sa mga baboy, di ba? Yung mga hog Iba yung mga raisers. baboy, yung hog raisers, wala na rin. Una, tinamaan ng ASF. Magkakaling kayo ng ASF, hindi naman nag-restock, hindi naman nagtulungan. Tapos mag-i-import. Samantalang yung ASF galing sa imported yun eh. Liempo yun na frozen. Yun ang pinanggalingan ng sakit eh. Wala naman sakit dati. Ito medyo Ang mabigat pa, wala pang biosecurity. Kasi alam naman natin ang karamihan ng baboy dito, hindi naman sa baboyan na yung hog backyard racing lang. na maramihan. Yung mga 6, 8 sa likod ng bahay, di ba? Gano'n naman sa probinsya. Tapos tira-tira naman ang pinapakain. Hindi mo naman masasabi na talagang maaring i-impose yung biosecurity sa bawat bahay. Actually, ma'am, na nga yung mga hog racer ngayon, sabi nila, talagang pinatay sila. Pinatay. Pero mag-aalaga na daw sila ng buwaya. Ayan naman. Yan kasi Matagal daw kumakain. mamatay Ayun yun eh. talaga. Marami talaga daw buhaya ngayon. Lumalagana. Oo, lalo na doon sa batasan. Ayun naman. Yan. Madali daw mabuhay Na yun. dalawang paa. Kahit hindi mo pakainin, nabubuhay daw yun eh. Oo, matindi ha. Pero ito, nagkalat pa rin. Senator, medyo personal lang. Bilang kapatid ng Pangulo at kasapi ng Minority Bloc, paano nyo binabalansi yung katapatan nyo sa pamilya nyo at sa inyong tungkulin bilang isang independent na Wala na senator? yata akong balanse. Kasi hindi na rin ako pumupunta sa Malacanang, matagal na rin eh. Kasi ang hirap naman. Kung hindi ka masyadong Oo nga, ganun, may ganun. Oo, may mga lumilipad, ganyan. Pero yung pong yung mga anak ninyo, Yung mga anak ko, minsan pumupunta kasi nagkikita-kita sila ng mga pinsan nila. Yung nanay ko, binibisita ko na lang kasi yung nanay ko, 97 years old 2 weeks ago. Tanda na eh. So, binibisita ko na lang siya. Pero, yung pupunta-punta sa Malacanang, parang sobrang ng plastikan to. Hindi ko na kinaya. Ayaw naman ako makita eh. Aware pa naman po yung mother ninyo sa Yun ang sa nga conflict problema. ninyo. Kasi tinatago namin. Siyempre, parati akong nagsasabihan, tulungan mo na lang si Bongbong. Sabi ko, pilit nga ako magtumutulong. Ayaw naman makinig. Mahirap yung, siyempre, pinakamahirap pa pagsabihan yung ayaw marinig. Yung nanay ko naman,
Pinapagalitan ko na nga yung mga yaya. Ang problema, ang galing-galing mag-YouTube eh. Pinapanood pa kayo eh. Nakakainis eh. Hindi marunong eh. Marunong i-on sa TV niya na-discover niya yung YouTube. Paulit-ulit pa, memorize pa niya, verbatim. Ang bira. Mahirap din po kasi talaga pagka usually dahilan ng away ng magkapatid, yung asawa. Oo. O may tanong si Juday. Sino ba talaga yung ano? Sino ba kasi talaga yung Si Judea. Kapag naman si Bongbong, wala namang problema doon. Parati naman mabait yun. Yun ang mabait eh. Parating oo lang ng oo. Pero kapag pagkatapos nun, wala naman nangyayari. Ayan Sabi na nga nila, naman. ma'am, ang... Na-overrule eh. Oo, pag kung sino yung katabi, yun ang nag-ahari. Ewan ko, sino ba? Ewan ko, ayan. Maraming nagtuturoan sa palasyo ngayon. Hindi ko na nga maintindihan sino magkakakampi. Ayan, sila. Di ba yung PICC po is project po yan ng pamilya nun? No? Oo, PICC. mami ko. Oo. Hindi, sa Malacanang may PICC Oh, na rin ayan daw ka na ngayon. naman. Ano po Hindi, Ang babad ninyo. Hindi mo pwede sabihin. Pero ito yung tanong ko. Isa po kayo sa naging pinakamalakas na kritiko ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano po yung naging turning point bilang isang kapatid, imbis na manahimik, kayo po ay tumuligsa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala, totoo. Nag-umpisa yan nung... actually, ang aga niya, nagkakaduda. Nung election pa lang, parang ina-out na ako. Pero hindi ko naman pinapansin gano'n. Hindi naman ako sensitive eh. Sabi ko, wala, busy lang, politika. No problem. Sige lang. Tapos panay nga naming gawa ng kalokohan, yung Kape Chronicles, yung Lenlen, yung mga kalokohan ng mga satire. Yun na lang ang tulong ko kasi hindi naman ako kinukumbida sa mga convoy, hindi naman ako tinatawag. So sabi ko, ayan na lang yung tulong ko, yung sa online. Magloko-loko na lang kami doon, pagtawanan na lang. So yun. Tapos, napansin ko, ang aga-aga pa, 2022, nagtataka na ako kasi budget nerd ako. Tinitignan ko na yung maigi. Bakit sumusobrang laki ng unprogrammed funds sa budget? Tinitignan ko na siya. Sabi ko, uy, wala nang COVID. Nung COVID, lumobo yan eh. From magkano lang yun, tapos naging 100. Paano si Presidente Duterte? Walang choice. Kasi nga, babayaran yung healthcare workers, bibili ng bakuna, kung ano-ano. So yun, lumaki ng konti. Pagkatapos noon, 2022 na 2023, bakit ang laki-laki? Sabi ko, ba't ang laki niyan? Wala namang COVID. Bakit puro unprogrammed? Wala naman tayong pera. Anong kalokohan yan? Tapos, yung pinakamalala, naalala ko, tinanggal na si Presidente GMA, di ba? Tinanggal nung Mayo ng 2023. Tapos, nung Agosto, Setyembre, nag-umpisa na, binabakbakan na si VP Sara. Yung tungkol na sa impeachment, confidential funds. Pero talagang hindi ko nakinaya nung March 11, 2025, talagang hindi ko na siya kinaya talaga totally. At sabi ko nga, kung ICC na ang maghahari sa Pilipinas, surrender na ako sa administrasyon na to. Give up na yung soberanya, wala na yung pagkatao at kalayaan ng bansa. So yun. So, pero ngayon, Sisi na naman yan. ICC na naman, pa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 p
ako noon sa Alyansa. Kumalas na ako earlier. Tapos nung Marso talagang... Actually, nung March, papasok na ng eleksyon ng Mayo, wala na sa isip ko yung mga manya. Nakatutok ako sa investigasyon. Kung maalala ninyo, ako nag-investigate sa Committee on Foreign Relations para lahat ng kampanya. Tutukan muna natin paano dinampot si Presidente Duterte. Bakit nakidnap to? Anong nangyari? So nagkaroon kami ng 3 hearing. Pinagbawalan yung mga cabinet member na umaten. Mag-isa akong nag-hearing doon. Paano ko kampanya na? So, yun. Pero di ba nagsampa Hindi kayo ko talaga kinaya doon. Nagsampa Tapos kayo ng mga nagsampa kaso, ako ng oo. mga kaso sa ombudsman. Kaso pinota naman yung ombudsman So, doon sa wala na. kinakasuhan ko. Pwede nyo bang Wala, pwede hindi nyo ba pa rin- i-follow up hindi yan? pa rin- Wala pa hindi rin gumalgalaw? nadedesisyonan. Sabi niyo po kanina, parang naramdaman niyo na naiit sa puwera na kayo noon pa eh. Nung Noon pa. election pa. So now po, how do you feel kapag medyo may sinasabi si VP Sara Duterte na parang kritisismo sa inyo, sa kay President Marcos? Wala. Nasanay na ako sa mga criticism at madalas, tama naman. So, ayun, wala tayong magawa. Masakit man sa kalooban kasi syempre kahit papano, kapatid mo pa rin. At saka, ang iniisip ko na lang yung aking ama. Kasi,
Maraming bati ko sa aking ama. Alam naman natin nangyari noong 1986. Ang tanging pangarap na lang namin, makabangon. Isipin mo, naging pangulo pa. Tapos ganito pa ang mangyayari. Kaya iniisip ko na lang, at least may mga anak pa naman ako. Kahit paano, at least may, ano ba tawag doon? May sangay ng Marcos na hindi naman sumasang-ayon sa katarantaduhan. Ng kalokohan, ng kung ano-anong pang-aapi na ginagawa. So naging ano talaga, no? Naging parang nung una okay naman, tapos biglang nung nagkaroon ng pangarap itong inyong pinsan, nagsimula kay Gloria, tapos biglang naging ganito, naging kumbaga sideways Wala, na yung naging takbo worse natin. ng worse eh. Naging malala ng malala eh. Ma'am Amy, sa kaliwat kanan. Naalala ko pa yung isa pang nakakaloka, yung PI. Naalala ba ninyo yun? PICC Yung ba yan? papalpan Hindi yan yung yung PICC, ha? Iba yan. Yung Pero PI, ma'am- yung Okay. People's Initiative. Nalimutan ko, yung umpisa January, di ba? Yung, ako na naman, ewan ko, ang swerte ko naman kung bakit ako na naman nag-imbestiga noon. Sa Davao pa nga kayo nun, eh. Oo, pumunta pa kami sa Davao. Tapos may mga resibo pa sila kung magkano nakuha nila. Ano ba Hindi yun? ba po ba si dating Speaker Romualdez lumapit sa inyo at sinasabing, huwag mo naman kaming banatan, tigilan mo naman. Hindi po So ba? parang nagganon, tapos nagpapaabot sila yung ibang congressman, sinasabihan ako. Sabi ko, okay naman, hindi naman to personal, wala akong magawa. Andyan eh. May dala po, Nagsasalita yung mga tao. ang gagawin wala ko. po dalang maleta naman. Nung pinipigilan kayo, wala? Wala, bakit? Tapos ngayon, sa mga senador, lahat nagkakalabitan. Kinausap ako, tinawagan ako ni ganito. Alam mo ako lonely, walang tumatawag sa akin. Ito Ma'am, may lang, tanong ito ako, lang. ma'am. Sa kaliwat kanan problema na kinakaharap nyo, meron pa ba kayong mga polisiya para suportahan si Bongbong? Marami naman eh. Marami akong parating linalagay. Like yung mga utang ng mga tao sa Land Bank at saka mga DBP. Wag munang singilin. Medyo bigyan muna ng liberality. Yung mga ganyan. Tapos yung mga awas sa sweldo. Yung pag-ibig. Yung mga PhilHealth. Wag muna iawas sa sweldo. Ibigay muna sa tao yung kanilang sweldong buo. Makatikim naman ng buong sweldo. Ang tataas ng bilihin. So all of that really support yan sa administration. Kung makinig sila, yun talaga ang makakatulong kaagad-agad. Yung VAT, at least yung VAT, yung gasolina mababawasan sa point of sale, dun mismo sa gasolinahan. Kasi yung excise tax, yung iba nagsasabi, makikinabang dyan, yung mga dambuhalang korporasyon. So all these things, syempre, marami tayong iniisip para lang makatulong. Ngayon, hindi naman nakakasira yan. Constructive criticism naman yan. At yun naman talagang dapat gawin. Kasi itong nangyayari sa Middle East, hindi naman to first time na nagkaroon ng gulo sa Middle East. Nung panahon ng tatay ko, 1974, di ba, nagkaroon na ng OPEC embargo. Ayaw magbenta ng oil. Pagkatapos noon, nung time ng 1979, Iran Revolution, wala na namang oil. So, ang totoo, nangyari na sa atin to. Kaya yung mga asyong aksaya, ewan ko kung si Chiquito, may mga ganun pa. Ikaw, pinakamatanda. Naabutan mo, di ba? Nasa dyaryo yun. O, yung mga in denial dyan, nakakabusit kayo, ha? Sino ba yun? Yeah, yung mga ganon, yung Kilala yun? binabatok-batukan siya kasi maaksaya siya sa kuryente, sa tubig, ganon. Kasi yun nga, naging government program na magtipid, tapos mag-convert sa mas matitipid na Pero effective po yun, ah. Yeah, it worked, diba? Kasi parang kinamumuhian siya, tapos kinukot siya, ganun. Naging sine pa nga yun eh. And then all the other things. And then umabot sa 1984, nasa 34% na lang ang dependence natin sa imported oil. Ngayon, lumobo na, nasa halos 50%, puro imported. Noon, meron ng mga geothermal, nag-umpisa na yung mga solar, mga kung ano-ano. Kung bakit tayo paurong? Yun ang nakakapikon. Senator, fake news yung sinabi niya, ha? Hindi ko inabot yon. Ayan. Si Tito Soto yung inabot ko. Ayan. Kayo talaga. Sorry. Cheche! Speaking of ano pala, no? Kasi laging issue yan, eh. Talaga? O, laging issue yan yung
Kasi ilan lang ang abogado ngayon sa Senate eh. That's right. Tapos laging naririnig natin ngayon, nagsimula yun kay Senator Marcoleta na ang hirap makipagdiskusyon sa hindi abogado and talagang sakit na sakit sila doon. Kayo po bilang hindi abogado, nasasaktan ba kayo pag naririnig niyo yung Hindi, mga okay ganong lang. litanya? Ako, nagtapos ako sa College of Law, sa UP. Hindi ako nag-bar. Yun ang kaya pulpul, abogadong pulpul. Okay naman, okay lang. Hindi ako sensitive. Kasi, totoo naman eh. Totoo naman, kasi highly technical, like for example, yung mga rules on evidence, talagang mahirap paliwanag yun eh, kasi naaral yun ng buwan-buwan, taon-taon eh, napakahirap nun. Pagkatapos pagdating pa sa practice, doon ka pang matututo ng puspusan. So it's not that easy talaga. Kaya lang, syempre, the truth hurts, ganun ba yun? Oo, yung ibang kasama niya po, sobrang nasaktan eh. Na lalo na isang senador, O ayaw naman senadora. kayo? Diba, lumapit Kayo pa. talaga. Yung 29 years. Yung 29 years. Oo. Medyo nasaktan siya. Kayo talaga. Nako. Ano bang comment sa SONA? Nakakaloka kayong SONA? Speaking of, yung SONA naman po, Nahilo ako dun. kasi syempre, ang taong bayan, ine-expect din talaga si Senator Marcoleta sa SONA. And alam naman natin na gusto nyo silang maka-attend sa hearing or at least makaboto. So, do you think kung nandoon po si Senator Marcoleta, mas magiging maganda yung takbo ng hearing? Well, sa hearing ng impeachment, Sa hearing ng impeachment. I think, pero mahirap sabihin. Kaya nga, we're pushing ngayon na sana makapag-participate si Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy, na makapag-participate. Eto, pilay na nga kami, wala rin si Senator Bato. So, hirap nga kami. Gustong-gusto nila magtrabaho. In fact, humihingi pa nga sila ng mga TV screen o at least laptop man lang na maaari nilang sundan at maibigay yung kanilang mga opinion. Ilang impeachment na po yung na-anuhan ninyo, na samahan ninyo? Eto, yung iba marami na eh. Sina Loren, Opo. sina Tito Soto, si Ping. Ayun, matagal na sila sa Senate. Ako, second round to ni VP Inday. Di ba nung July kami? Hindi naman natuloy yung trial, pero ito it is the first round. Noon in pong effect. corona, hindi pa po kayo. Wala pa akong, si Bongbong nandun. Isa pa pong doon sa SONA yung pinapa-amendahan ng IPIRA law. Yes. Kayo po ba, suportado niyo po yun? Ngayong nagbigay na ng statement ng ilang power supplier na medyo hindi kaya, sabi. Sino magpapasan? Yun ang Oo, ano nila eh. paano daw ba yun, yung system loss? Kayo po, pabor Well, po ba kayo sa amendahan ng yung IPIRA? EPIRA law talagang kailangan baguhin na. Yun talaga, masyado nang antiquated siya, no? Nakakailang dekada na yun. Congressman pa ako, yun na yung EPIRA law. At saka nakikita namin sa Ilocos, effort kami sa Ilocos na magkaroon ng renewable, ng malinis na panggagalingan ng energy. So meron kaming solar, meron kaming wind energy. Ang problema, distribution. Andyan, produce, tinatapon na lang ang kuryente kasi hindi naman ma-distribute. Hindi naman namin ma-transport sa ibang lugar. Sayang yon kasi nakaimbudo lahat doon. So, dapat paltan yung EPIRA na pwedeng i-obliga na i-upgrade yung transmission and distribution lines, paghiwa-hiwalayin, i-review talaga yung EPIRA. At sabi nga nung iba, naging vampira law na yan eh. Sobrang tagal na. And then yung sa systems laws naman, alam naman natin na malaki dyan yung Meralco. At yun nga ang pinagdidiskitahan. Yung iba sabi, patay ang Meralco dyan kasi ang daming, ano ba tawag doon? Yung sa atin dito sa Manila, yung ninanakaw, yung mga walang kamatayan jumper dito sa Maynila. Kaya patay ang Meralco. Ang sabi naman ng iba, papayag ang Meralco dahil pagkakataon na nila bumili ng mga electric co-op na malaki ang utang at hindi kaya bayaran. Kasi 'di ba lumaki yung lugar na sakop nila. Ewan ko, maraming kwento. Pero sa akin, ang systems loss crazy. Dahil bakit ipapataw sa tao 'yan? Hindi nga nagamit. It's not used and furthermore, may VAT pa. Ano ba 'yun? Doble-doble. Pero ang sabi po kasi ng mga distribution ng electric, paano yan? Kung nawala yun, hindi naman namin kayang karguhin yun at magsasara na lang kami. Yun ang Correct. pananakot nila. Yes. Ang isang possibility yung sinasabi nila na katulad sa ibang bansa,
na isubsidize Correct. ng gobyerno. Agree po ba kayo doon? Pinag-usapan namin yon sa Senate na diskusyon, pati computation nun, hindi naman kalakihan eh. Kung tutuusin, hindi naman kalakihan. Yung ibang electric co-op na talagang kumikita, dapat at least bigay na nila. Yung iba naman na talagang medyo hirap, pwede naman maghati-hati sa gobyerno. So, I think there's a way to do it. Yun nga lang, yung Meralco talaga ang biggest issue dyan, kung ano talaga ang pwedeng gawin. At isa pang kinakatakutan po ay yung dahil nga doon sa law of supply and demand, yung sa PAC Silica, posible pang lalo pang tumaas. Lalala pa yun. Kasi lalala pa yun. uubusin nila yung- uubusin nila. Oh. Hihigupin nila lahat ng kuryente. Pero kasi yung mga systems loss na yan, to a great extent, kasalanan rin ng ating mga electric co-op. Bakit hindi sila gumawa ng pansamantala o kaya yung mga plano kung mag-bog down. So, maraming issues dyan na palagay ko, hindi naman dapat ipataw sa tao yan. So, they should find a way. Kung gobyerno man yan, maghati-hati ba sa well-earning na mga electric co-op or kung sino ang maghati. Pero I don't think it's fair na babayaran ng tao yung hindi nila ginamit na kuryente plus yung tax doon, yung VAT doon. Tapos may issue pa sila sa solar. Parang Di ba gusto yung- nilang kunin. Pati yung ano, hindi ba yung 4-piece? Parang meron tayong extrang binabayaran dahil yung mga 4-piece Oo. beneficiaries. That's right. Isa pa Plus, yun. plus. Ang daming plus. Kaya kinakailangan talaga alamin kung ano nangyayari. Pati sa gasolina, kung na-unbundle natin yung sa kuryente, yung mga fees at yung, di ba, panay ang increase ng gasolina, i-increase gasolina at diesel. Pero hindi naman natin alam kung anong dahilan ng pag-increase. Bakit sa ibang bansa, yung dagdag is only what? Is only like 20-30%. Halos di nga nila nararamdaman eh. Bakit tayo umabot yung diesel from 42 pesos naging 137? Dapat paliwanag naman yun. Bakit na lang biglang nagising na lang tayo, 137 na, tama ba yun? Tapos tama pa nun, nung lumiyab yung gera, Marso, di ba? That was February 28, Marso. Kasagsagan pa naman ng pagtatanim at anihan. Naku, sabi ko, ano ba ito? Paano ba to? Eto na yung ani. Yung iba naman, sabi ko, ang gulo talaga eh. Wala nang krudo. Yung mangga sa amin, sa Ilocos, nalalaglag na lang yung mga mangga. Walang kumukuha. Wala naman daw silang pambayad ng krudo na i-truck sa Maynila. Sayang, nakakaiyak eh. Hindi kaya nasasakop na kaya tayo ng sindikato, Senator Amy? Isa pa yon. Anong klaseng sindikato? Diyan sa pagtaas ng mga gasolina na yan. Mga impacto. Ayan naman. Talaga naman, naglipara na naman yung impacto. Yun na nga dapat alamin eh, kung ano ba talaga nangyayari. Isa na lang kasi yung refinery natin dati, 3. Ewan ko ano nangyari. Pauro nga Pilipinas eh, Petron na lang ang may-ari ng iisang refinery natin. So, yan, talagang maasa lang tayo sa kanila. Pagkatapos yung iba na nag-i-import, ayan, nagtataka ka rin eh, di ba? Kasi ang dami-daming maliliit na gasolinahan sa probinsya na never heard. Siguradong smuggled yun eh. Di ba? Magtataka ka talaga eh. Ang dami-dami na never heard, di ba? Yung mga pangalan nila na... Lalo dyan, ma'am, sa may anong tawag dito, sa may, sa taas nyo? Oo. Ng Ilocos? Hindi, yung ano? Kagayan. Cordillera, Cagayan. Oo, yeah. Sa amin, Kasi ang dami. Dami dun eh, maliliit. Tapos papunta rin sa Mindanao. Mga never heard din. Magtataka ka, tas ang mura sa Mindanao. Doon Oo. sabi ko, saan kaya galing to? Palagay ko katakot-takot na smuggling yan. Kaso, kung dumaan sa customs, hindi na smuggling yun. Official na yun.